I will now ask, sure, go ahead. One very quick. Kanina, Ronnie, nasabi mo, yung total na nabigay siya ni Kerwin, 8 milyon, ano? Sinabi mo kanina, 8 million total? Yes, Your Honor. Oh. Paano mo nalamang 8? Sabi mo, hindi mo naman nakikita. Kinakapa mo lang. Yun yung usapan kasi namin ni Kirwin na magbigay ka na lang ng ganito, sabi ni ma'am, na 8 before election. Yan ang usapan nyo na talagang 8 yung ibibigay? May kwenta na kayo kagad? Yes po, Your Honor. Kasi yung sinabi sa akin, kailangan ko mag-put up ng 8 million before the election of 2016. Thank you. Thank you. At nung binibigay mo yung pera kay Secretary De Lima na hindi mo alam ang halaga, meron ka ba suspicion na pera na yan? Meron po sir kasi hindi ko man siya nakikita, sinasalat ko naman po yun. Pag pera yung laman ng maliit na paper bag o bag. Madyongero ka ba? Alam ko subongero ka. Nasasalat mo yung manok pero yung pera nasasalat mo rin. Yes sir. Ha? So you're sure pera yun? Opo sir. Sure ha? Yes sir. Okay. Now, tanongin naman kita na nung nabibigay na yung pera, hindi ka ba humingi ng balato? Hindi po sir. Hindi naman natuwa si ma'am mo. Natuwa, ma'am, ayan na yung pera. Okay, meron tayong pangampanya. Hindi po ako humingi. Hindi siya nagpasala. Hindi ko tinatanong kung humingi ka. Hindi mo nakita yung kanyang hugis ang kanyang mukha na natutuwa. O buti pa itong driver bodyguard ko, naasahan ko, nakakakuha ng pera. Natuwa siya. Humingiti naman lang po siya sir. Humingiti lang naman po siya. Ngumingiti. Anong klaseng ngiti? Parang ngiting ano lang naman po. May ngiting aso, may ngiting masaya. Ngiting masaya naman po sir. Ngiting masaya. Okay, alright. Thank you. So that means, konfirmado ka na bibigay ng pera at wala yung total ko. Sandali ha. Babalikan kita dyan mamaya. Ronnie, nagpunta kayo sa Baguio. Right? Yes sir. So hindi totoo, hindi ka dumating sa Baguio. Yes sir. Ano sir? Kanina kasi, may nagsasabi dito, dapat hindi ka paniwalaan. Hindi namin paniwalaan si Kerwin. Pero dumating ka sa Baguio para magdala, sama si Kerwin para kay Secretary De Lima. Tama? Dumating po ako sir. At sabi mo, hindi mo matandaan yung hotel. Pero natuloy. Nagpalitrato pa kayo. Tama? Sila lang sir, hindi ako kasama sa litrato. Nakita mo yung litrato? Yes sir. Nakita mo. Tama naman yung litrato. Opo sir. Tama ang suot at damit. Opo. Sa mga kapatid, mapapatunayan, naandun talaga on that day, November 19, 2015, naandun kayo. Yes sir. Ayan, 2015 ha? 14 po yung alam ko sir eh. 14 ang alam mo. Okay, dadaan-daan ka, hindi kita hinuhuli. Kasi meron akong litrato rito na nakarecord sa Facebook. Ang nakalagay dito, ang sulat ay, tandaan mo, si Senator Pacquiao, tinatanong ka, siga ka ba? Tinatanong ka kung nagsasabi ka ng totoo at nagpapakontem siya sa'yo. Ingatan mo yung sasabihin mo, ha? Nakalagay dito, November 19, tingnan mo ako, huwag mong tingnan si Senator Lacson, mas maganda lalaki ako dyan. Alright. November 19, 2015, sa Facebook, sinasabi ng isang nanganganan, Janela Belleza. At sinasabi niya na ito, parehong damit namin, parehong damit ni Senator De Lima on that day sa Burnham Park. Gusto mo makita, lalapit ko sa'yo. Pwede mo pakita na lang ito sa kanya? Damit. Damit niya. At saka itong litrato. Meron ba? Ayan pala. Ayan. Kerwin, ito ba yung litrato rin nyo? Sa baba? Yes. Anong yes? Yan sa baba, Yes, sa baba. parang inaantok ka. Nagkapi. Yes, Your Honor. Sa baba. Sa baba. Si Kerwin nasa kaliwa. Nasa kanan dito. Yung girlfriend mo nandito. Girlfriend mo ba yan? Yes po, Your Honor. Asawa. Ano? Asawa. Baka, asawa ko yan. Asawa mo. Kasal kayo. Biyudo na po ako, Your Honor. Hindi pa po kami kasal, pero magpapakasal kami pag may pagkakataon. So hindi pa kayo kasal? Hindi pa. Magpapasakal. So, partner mo,
Yes po, Your Honor. Alright, doon sa taas, yung ba ang damit sa baba, sa taas? Oo, Your Honor. Opo, Your Honor. Yung ba ang damit ni... Yes, Your Honor. Sa mga tweet, 2015 itong Facebook account na nangyari na andun kayo, may nagpalitratong iba, yun rin, ang damit. Yes, Your Honor. Gusto mo ilapit kasi ito? Opo, opo. Para sigurado tayo. Page. Kasi nahihirapan kami doon sa date eh. Sinasabi mo 2014, sinasabi ng kabila 2015, baka na magkakamali ka. Dalawa yan. Mag-isa ka yan. Mag-isa ka yan. That's our. That's our. Slideshow. Marunong kayo getting takes dito sa getting takes. Wala nang phone mo. Tama po, Your Honor. Parehong damit. Tama. Same. Okay? Yes, Your Honor. Nakita mo dyan, nakalagay November 19, 2015. Yes, Your Honor. Naalala mo na? Opo, Your Honor. So, 2015. Opo, Your Honor. 2015. Yun. So, nakakaintindihan na tayo. 2015. Ngayon, tatanungin ko ngayon kayo, babalik ako na rin mamaya. Pumunta ako muna si Kerwin. Kerwin, hindi ako naniniwala sa iyo eh. Baka pati ikaw pa-contempt ko. Opo, Your Honor. Sabi nga ng totoo rito, wala akong pinapalikan dito ha. Opo, Your Honor. Nahiya rin ako sa mga kasama ko, lalo na kay Secretary De Lima, but I have to ask these questions. Opo, Your Honor. Ayoko yung nangyari doon sa lower house na medyo naging pinagpiestahan at hindi naman siguro talaga matiis dahil siyempre marami sila doon nagmamadali. I'm not casting judgment upon my colleagues there. But let me just say this to you. Sabi mo kanina si Spinido, tinawagan ka, okay? Sabi ko sa iyo, ang sabi mo sa amin ng araw, papatayin ka niya, pero napaliwanag mo, kuno. Papaniwalaan ko yon. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay, sinabi mo rin dito na ang tatay mo ay walang kinalaman sa hanap buhay mo. Opo, Your Honor. Sigurado ka? Opo, Your Honor. May kinalaman siya, Your Honor, pero hindi... Ano ba talaga? Hindi, may nalalaman siya sa sa illegal na... Nasa illegal ka. Yes po, Your Honor. Alam niya, nagda-drugs ka nung bata ka. Opo, Your Honor. Hindi niya mapigilan. Hindi po, Your Honor. Alam niya, nagnenegosyo ka. Opo, Your Honor. Anong hindi niya alam sa negosyo mo? Yung mga katransaksyon ko po, Your Honor, lalo na sa Transaksyon mga nagbibigay ka ng droga. payola-payola. Nagdi-distribute ka ng droga. Opo, Your Honor. Hindi niya alam na may mga pulis kang binibigyan. Meron siyang alam, pero hindi niya kilala kung sino yung mga pulis na yun o sino ba yung mga Pero tao. kilala niya si Colonel Marcos. Opo, kilala niya. Humingi ng tulong sa inyo sa kanya si Colonel Marcos. Darating na si Marcos. Ayan Opo. Sa akin, Your Honor, kami ang nag-usap ni Colonel Marcos. Hindi niya kinausap ang tatay mo. Nakausap niya din, Your Honor. Kaya nga, so kilala niya. Opo, sabi Your niya? Honor. Nanghingi si Colonel Marcos ng pagkampanya para sa kanyang asawa na kalaban nung biyanan ni Major Son. Opo, Your Honor. Okay. At binigyan nyo. Opo, Your Honor. Alright. Ibig sabihin, alam niya. Alam ba niya na si Colonel Marcos kasama sa... May suspenso ba siya o kasama siya sa droga? Pwede pakiulit, Your Honor? Alam ba ng tatay mo? Ikaw, alam mo kasama si Colonel Marcos? Sa droga? Wala akong Your Honor. Ang sa election lang yung Sa binigay election ko. lang. Yes, Your So si Colonel Honor. Marcos, hindi mo binibigyan sa droga? Hindi po, Your Honor. Sigurado ka? Para Pero yung pera na yun na binigay ko sa kanya, galing yun sa droga. Okay, sige. Kasi wala akong perang... Pero
pero hindi ka naglalagay sa kanya in the course of your business. Ha? Sa affidavit mo, meron eh. Wala man. Parang narinig kita doon eh. Sinabi mo kasama si Marcos. Tingnan mo muna yung kwan. Wala sa regular. Okay, Your Honor. Okay, Thank okay, you okay. po, Your Honor. Magpakatotoo ka rito at hindi kita papatulan ka namin dito. Sige ka. Sorry po, Your Honor. Tingnan mo. Affidavit. Yan ang mahirap pag hindi ko. Kaya ako hindi naniniwala sa'yo masyado eh. Magkukontempt ito. Sabay-bay gulo. Sabay-bay naman siya ikukulong. Nagkakinantep. Oh, wala po dito, Your Honor, na nagbigay ako ng SOP or Walang SOP. sa election lang po to, Your Honor. Sigurado ka ha? Oh. Saan siya? Si Matira, nandun? Sa... Si Matira, meron, di ba? Oh, meron talaga. 15,000. Yes po, Your Honor. Si Captain Laraga, andun, di ba? Meron po, Your Honor. Later on, naging 25,000, di ba? Ano po, Your Honor? Naging 25,000 later on si Matira. Naging, Yes po, Your Honor. Si Laraga, naging 25,000 rin. Hindi, ano yun, 120, tapos 20 sa kanya, tapos ang 100 para kay General Luot po, Your Honor. Kasi siya Kay yung General bagman. Luot. Oh. Hindi nakikinig si General Lot, mayor na kasi. Okay, so alright. So, meron. Alright? Opo, Your Honor. So, ang tanong ko sa'yo, kung tumatanggap yung mga yan, at kung totoong hindi masyadong alam ng tatay mo yung mga yan, bakit siya pumirma ng affidavit na ang dami-dami niyang dinawit doon sa kulungan? Pwede ang abogado ko sumagot niyan, Your Hindi. Ako. Oo. Thank you po, Your Honor. Pwede mo konsultahin siya. Yung nag-execute ng affidavit si Daddy, Your Honor, nandun po ako sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa. Sa Abu Dhabi po, Your Honor. Ayan, so, ano sinasabi mo? Ano sinasagot mo? Hindi ko alam yun, Your Honor. Kaya nga, nung pagdating ko dito, tiningnan ko yung perma ng papa ko. Mali, hindi pareho. Oo. So sinabi mo, hindi yan. Opo, So, Your Honor. pinapirma lang talaga ni Jovi. Yan ang sinasabi mo. Siguro, Your Honor, napilitan na si Daddy kasi sa takot. Senior Superintendent ba? Chief Inspector. Pinopromote na kita. Chief Inspector Espinito. Pakiclear mo nga yun. Paano nagkapalit-palit ang pirma? Ano nyo, pinag-uusapan namin kayo dito, lahat kayo nagsisinungaling eh. Alam mo, Sa akin naman, sir, Your Honor. Sandali, Joby. Kerwin, dapat talaga totoo, mamaya mag-motion si Senator Pacquiao sa baybay. Okay lang po, handa po ako, Your Honor. Kahit anong Bye-bye, mangyari. bye-bye. Pero sa baybay, sa provincial jail, doon ka na may kulong daw. General Bato, ikaw na bahala kung... Sige, Joby. Bigla ka na, palunok ka. Your Honor, so mayroon naman ako ipakita sa inyo sa lahat din yung mga picture at saka mga ebidensya talaga, video, na siya mismo ang nagpirma. Alright, my only point here is medyo inconsistent kasi iba yung pirma niya. Dapat siguro handwriting expert. Dapat si General Bato, patingnan nyo na kung tama yung pirma. Di ba dapat? May I request General Bato to verify the signature, whether it really belongs? Andiyan ang NBI. We'll submit this, Your Honor, to the Crime Lab, Your Honor, for documentary examination. That's correct. I would like to request that, no, kung pwede, and then report back to the committee. Yes, And Your Honor. then let me ask you, you're aware of the fact na pumunta sa inyo si Mayor Espinosa, pagkatapos nagpunta siya kay Jovi Espinido, Chief Inspector, at naghingi siya ng protection doon siya nag-uopisina sa kwarto ni Captain Espinido, tama? Major Espinido. Yes, Your Honor. So sa makatwid, nagtiwala siya sa iyo. Kaya nahihilo ko eh. Kung nagtiwala siya sa iyo, pinapirma mo siya, pero baliskad naman yung pirma. Kaya kailangan malaman natin yan.
Ang tanong ko ngayon kay Kerwin, hindi kasama ang tatay mo. Ang magpapapatay sa tatay mo, sino ang pwede magpapatay sa tatay mo, sa tingin mo? Sura. Alam ko sinabi mo na yan nung araw, pero tatanungin kita uli ngayon. Hindi ko po alam, Your Honor, kung sino ang... Pwede magpapatay sa tatay mo? Oo po, Your Honor. Ang tingin mo lang nung araw, titingin na kayo, para kayo mag-gunfight at the OK Coral. Sinabihan pa kayo ni Chairman Lacson na tumingin kayo dito ang dalawa. Hindi kayo magtingin na sa isa't isa. Nakatingin ka ba, nasasalita ka. Tanda-tanda ko yan. Opo, Your Honor. Ang tanong ko sa iyo, kung walang kinalaman ng tatay mo sa droga, bakit siya babarilin? At saka bakit siya babarilin sa loob ng preso, sa 10 oras ng gabi, papaluhurin lahat yung gwardiya, pati pulis, sisirain, didistrukahin yung gate sa labas, pagpasok, patay ang ilaw, ang gagaling bumaril, napatay ang tatay mo, napatay siya. Bakit ganon? Parang galit na galit sa tatay mo. Siguro po, sa nakita ko sa sitwasyon po, Your Honor, na pinatay yung papa ko, sa nakita ko sa motive, dahil doon sa election day na nagbigay ako ng pera, at saka kasama ko yung papa ko on that Pero time. kung binigyan mo ng pera, binigyan naman pera si Colonel Marcos, bakit kanya papatayin? Ba't siya papatay? Binigyan mo siya ng pera, dapat magpasalamat siya sa inyo. Siguro takot siya na isuka ko yung nagbigay ako ng pera po, Your Honor. Kasi May I ask for order? I'm being disturbed by the discussion there. Sani. Ay, ano? Sorry, Sonny. No, I'm trying to get to the bottom of this. All right? Answer. sa nakita kong motive bakit pinatay, sa sarili ko lang yun. Nabigyan ka ng pera sa kanya. Yes po, Your Ito Honor. papatay ang tatay mo. Yun siguro baka takot siya na ikanta yung pangalan niya. Okay, doon sa- tatanungin kita ngayon, ha? Namatay, una, ang iyong girlfriend? Asawa po, Your Honor. Kasal ka doon. Kasal ako doon. Kailan naman tayo? October. First week of October. Umpisa ako sa umpisa. Ha? August 3, 6 gunmen with suspected links to Mayor Espinosa patay. Tapos August 4, kilala mo ba si Prac? Julito Prac. Akin na mas malinis. Prac. Hindi ko po yung... Alleged right-hand man of Espinosa. August 4, 2016. Nasa Dubai ka lang yan. Nasa UAE ka na pala nun. Hindi ko yan kilala po, Ito nakalagay. Your Honor. And then on August 11, Edgar Allen Alvarez, Kerwin's drug source. Tama ba yan? Source mo si Alvarez? Hindi po, Your Honor. Hmm. Malaki pa yan sa akin. Malaki sa'yo yan. Pinatay siya sa loob ng pitan sa... Saan siya pinatay? Sa Abuyog Penal Colony. Sa Abuyog. Yes po, Your Honor. Meron research warrant. Sa gabi, pumasok sila. Gumamit ng search warrant na hindi kailangan, tapos pinatay si Alvarez na mas malaki sa'yo. Pagkatapos, I'm asking General Bato to listen also. General Ronald, I'm asking you to listen because I'm gonna have a question for you here. Attorney Rogelio Bato, abogado mo, kamag-anak ni General Bato, sa nickname lang naman. Yes po, Your Honor. Pinatay. Espinosa's lawyer. Ang motive nun sa... Pati batang babae, namatay doon, 15 years old. Opo, Your Honor. At pagkatapos, Your Honor. si Liaguno, yung asawa mo, ex-wife, pinatay rin. Nakamotorsiklo lahat yan, ha? no, namatay yan siya, Your Honor. Wala ako sa Pilipinas on that time. Nandun So, ako. sa pagpilit ng wala ka sa Pilipinas, sunod-sunod ang pinapatay, ito, binarkahan ko rito, na malalapit sa iyo, di umano.
Ang conclusion ko dyan, malapit sa inyo, may nalalaman sila, pinapatay sila isa-isa. Pati tatay mo, na sinabi mo walang kinalaman, sunod-sunod ang patayan, asawa mo, sabi mo mas malaki si Alvarez, ang dami lang pinapatay. At ang lalakas ng loob, pinapatay sa loob ng piitan. Meron pa uli doon sa baybay. Si Bagal, ano pangalan? Si Bagal ba? Balagbis. Ha? Balagbis, si Fernando Balagbis alias Intoy. Oh, si Intoy. Pinatay rin sa loob ng... Ang lalakas sa loob na pumapatay. Bakit? Sa palagay mo, ikaw ay kasama sa negosyong yan. Panay mga drug-related yan. Bakit? Alam nila, meron malalaking taong isasabit sila, kaya nililigpit sila. Tama o hindi? Tama po, Your Honor. Duda mo lang yon, pero tama yon. Yung nasasabi ko ba, di ba? Opo, Your Honor. Pati tatay mo, ang alam may alam, kaya pinatay. Opo, Your Yung Honor. asawa mo, pinatay. Opo, Yung mga kaibigan mo, pinatay. Kilala mo rin sila. i-clarify ko muna yung, excuse me, Your Honor, i-clarify ko muna yung sa asawa ko. Matagal na kaming naghiwalay. O, hindi, okay na yun, okay na yun. May bago ka na nga eh. May anak ka na nga sa iba eh, di ba? Okay, 5 yung anak mo. Iba-ibang nanay no, di ba? Ha? Yep. Ano ang ha? Excuse me, administrative announcement lang. The Senate President has allowed us to continue this hearing up to 3:30. Today's session will be at 4 o'clock. Okay. Please continue. Alright. Patay-patay lahat sila. Opo, Your Honor. Ang conclusion, pinapatay yung mga drug pusher na nakakaalam na mga maaaring matataas na tao, public officials, police. Now, if I were the mayor or the provincial governor, if I were the secretary of local government, I would call General Bato right away. General De La Rosa, ang daming namamatay dyan. Pinatay si Son. Ang daming namamatay dyan. Nakakagulo yung mga pulis. Nagsisigawan sila dahil maraming idinawit. Ilang pulis? Dolina, dinawit. Luot, dinawit. Ang daming dinawit dyan sa Leyte. Mukhang drug-infested yan. Hindi lamang dyan sa Leyte, sa mga drug pusher, ngunit pati sa kapulisan. Wala pa akong narinig na local official, itinanggi pa, nung ibang sinabi mo, tinanggi nila yung mga local official, pero yung mga pulis palagi nadadawit. Ba't ganon, General? That's why I asked you to listen, because I was leading to this. Because in the EJK investigation, ganyan rin. Your Honor, meron man ding dinawit si... May dinawit ka mga politiko? May dinawit ka mga politiko? Kerwin, makinig ka ha. Mayor, Johnny de la Serna. Mayor, Johnny, dinawit mo? Inconvenient ka na din dahil. Meron siya dinawit, Your Honor, na politiko. Pulis, sino? Pangalan? Johnny de la Serna. Si Johnny de la Serna po, Your Honor. Who? Johnny de la Serna po, Your Honor. De La Serna. Dating Di ba, mayor. Di ba kalaban ng tatay mo yan? Oo. Alam ko ang politika dyan ha. Oo. Kalaban ng tatay mo sa mayor yan, tama? Opo, Your Honor. Oh. Bakit mo na idadawit bigla rito? Ninong pangayan sa anak ko. Doesn't matter. Katulad ng away ninyo, ng Codilla, nung araw nandun ka sa kabila, tapos napunta kay Codilla, ayos na naman. Ganyan na naman yan. So, sinasabi natin, dawit ang ilang mga politiko, dawit ang ilang mga pulis. Kailangan, don't you agree, General Ronald De La Rosa, the top gun of the police force? Don't you agree that you should do something about it and later right away? Yes, Your Honor, that is I why... remember when my father was assassinated, I went to President Marcos with my mother, grieving. And there was a general involved, a future general. He relieved the entire command. I don't know if it solved it, but at the rate this is going, siguro paralin nyo muna lahat yung pulis dyan. Palitan nyo lahat yung pulis dyan dahil mukhang infected talaga. As of now, Your Honor, marami na po tayong natanggal doon, Your Honor, yung... No, we're not talking about that, sir. You are the one saying that there is a big problem, and our president got elected on the issue that he is going to eradicate drugs in this country. The people are also worried. Senator Lacson, myself, several senators here, Senator De Lima, they're all questioning. Bakit biglang nagkaroon ng
restriction, nilift, pinabalik, at kayo bumalik. Those are legitimate questions. And that is why it is important na kayo gumalaw dyan sa kapulisan na wala kayong exception. Tatamaan where the axe may fall. Otherwise, people will not believe. And this is a democracy. You may accuse Colonel Marcos, you may accuse the Chief Inspector. The beauty of a democracy is it will have to be proven in court. But also, there is our administrative proceedings where you can immediately, you yourself, can conduct summary hearings and remove an infected policeman from further infecting the province. Isn't that correct? Yes, Your Honor. And therefore, what I'm saying here again is a complaint that I have repeated again and again and again, and it is part of my recommendation on the EJK killings that will come out, which means that ang IAS dapat mabilis. I'm glad the President already changed somebody, put a civilian there. Pero napakabagal. I computed it. IAS, summary hearing, it will take 125 days to even administratively take out a policeman. Samantalang ang batas sinasabi, summarily dismissed and suspended. I have been a mayor. Pag tinakot ang pulis na tatanggalin siya, nag-i-straight body lahat ang pulis at lahat ng mga lokong pulis ng RSO Olongapo tumino nung makita na seryoso kami. I know you have the capacity to do that. I know the President has the capacity to do that. General Lacson, everybody here who has been in government knows that. That means, I only laid the predicate here para pakita sa inyo, our prisons are infested. Even a so-called driver bodyguard can recommend somebody to become Bureau of Prisons Director and see the circus in this Bureau of Prisons na nagpapasok lahat ng jacuzzi, lahat ng banda, lahat ng kung ano-ano doon sa loob ng preso, kumakalat ng drugs sa Leyte, kumakalat sa kapulisan, namamatay ang mga tao natin, with impunity, pumapasok sa loob ng kulungan, hindi lang isang beses, 3 beses sa Leyte, pero wala pa rin tayong aksyon. This is your committee, the People's Committee in the Senate. We are the people's representatives, and therefore, you must answer. And considering that the budget of the PNP is about 301 million for intelligence fund alone. 88 billion to fund, and I am one of those who are very pro-policemen. I want to support them. I want to support their families. If you want that to happen, we have to have something happen here. This is not a circus. I do not honor Mr. Espinosa here. He is a drug pusher. His father died because he was in drugs. Ayoko sa pamalisan. I do not honor some of the policemen here who do take the law into their own hands, who go into prison and kill people in the middle of the night. And that's why, baswerte kami demokrasya dito na iimbestiga kahit na kasama sa drugs ang tatay mo, di umano, iimbestigahin natin yan dito. Kasama si Mrs. Son, nakakapunta rito para masabi. In other words, democracy is still working even if feeble, we will make it work. So having said that, I do not believe you, Kerwin. You better tell the truth. How can your father be killed if he is not involved? Is he or is he not involved? It's hard for a son to admit that. He knows that you are happy. That's already involvement. I can see your lawyer shaking his head. What is your answer? Shaking his head in agreement, huh? Hindi not in disagreement. Am I correct, Councilor? The mere fact that he knows, Your Honor, or that he knew, that is probably form of he benefited from the Tolerance, and he benefited, Yes, Your Honor. which means his hands are in dirty. Now, I should end here already. I'll reserve some more of the questions later. I do make this appeal, especially to General De La Rosa. It takes so long. This incident happened November 5, subject of our investigation. How long does it take for anybody to say, eto ang baril na ginamit, eto ang balang
basyo, ito ang distansya, dumating na ang Soko, in fact, nauna pa yung Soko bago namatay. How long does it take for them to make a recommendation for a summary hearing? Summary hearing, sandali lang yan. Administrative case, ha? Hindi ko sinasabing criminal case. Administrative case. At hindi sila sabing guilty na yung kaagad because they can still appeal. But the people are waiting for action. Naghihintay ang tao. Can I answer, Your Honor? Yes, of course. Your Honor, kunting patience na lang po, Your Honor. We are doing everything we can. I know you Para are. We're trying to push you to it. Yes, Your Honor. But tungkol doon sa sinasabi mo, Your Honor, na it takes too long. Yes, I agree, Your Honor, it takes too long. Why? Because of our previous experiences, Your Honor. Kasi, yung batas po na yan ay ginagamit ng ating mga tiwaling pulis para butasan yung aming decision, Your Honor. Ang dami nilang na-reinstate, Your Honor. Nag-appeal sa Napolcom. Pag yung sabi mo na, summary kaagad, summarily tanggalin sila. Summary hearing. Summary hearing. Yes, Your Honor. Pag walang ang due process kaagad yung inibok na, Your Honor, then Napolcom can just reinstate them right away. So yan po ang problema namin. Kaya kami ngayon, ingat na ingat kami sa ginagawa namin na siguruhin namin na imbis na, sabi mo hindi na kailangan full-blown dahil this is not a criminal case. Pero kami siniguro namin talaga na beyond dito sa pambubutas nila sa technicality ng due process. Kaya talagang hindi na ito ma-reinstate pag dinesisyonan namin ito, Your Honor. You are a very good officer and I'm a fan. Thank you, Your Honor. Let me tell you something. Pinag-aralan ko yung rules ninyo. The rules were made to stonewall. Alam ko yung salitang kabaro. Ginagawa yung batas para yung kabaro matagalan, hanggang mapagod. Ginagawa yung ng civilian. Papahirapan hanggang maglagay. Ang tawag dyan, wrestling everybody so that they would lose their belief and maglagay na lang tayo para wag na tayo matagalan. Ganyan rin dyan. And we're gonna solve that. Thank you, Your Honor. You and the Senate and the Congress and the President will have to solve that. Salamat, Your Honor. Thank you. So, Mr. Chairman, No. I for the moment, I will withdraw. With apologies to everyone. Walang personal yan. Sinabi ko ng diretsa ang nasa sa aking saloobin sapagkat masyadong marami na didisgrasya. Kahapon, nabasa ko sa dyaryo, may nabalil na naman doon sa Cebu, bata ang tinamaan habang nagbabay-bust. Cannot tolerate that. So we really have to be more careful and I ask IAS again to take a look at your rules. Napolcom, the same thing. Plebs, papalakasin na natin. Meron ng appropriation yan. So we will do that. Thank you very much. Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. In the proceedings earlier, napakinggan natin si General Dolina, si Mayor Loot, si Ronnie Dayan, si Chief Inspector Espinido, lahat ay nagdi-disagree dun sa statement ni Mr. Kerwin Espinosa. So, I'm wondering bakit we are so ready to believe the word of a drug lord. Hindi lang ito, yung mga convicts dun sa Bilibid prisons. Mga under duress sila eh. They will say what you want them to say. Di ba? Sana sinubukan man lang nag-polygraph examination sila para na test bago ganito, no? Tapos minsan gagamitin yung salita ni Kerwin Espinosa, minsan hindi. So, anyway, doon sa sinasabi ko nga, yung sa Blue Book ni Chief Inspector Espinido, na prepare, I think, 2015, wala rito si Senator Laila de Lima doon sa Blue Book. Pero doon sa Pink Book na sinasabi niya, na prepare noong August 24, 2016, nandirito na. Di ba? At surprisingly, nung pinalista, sa dami ng mga 4 pages ito, 4 pages na mga pangalan, si Senator de Lima dito sa second to the last name na nilagay.
parang afterthought. Similar to the assertion of General Dulina na pangalan niya ay iniskribo lang doon, siningit. So anyway, mahirap panghawakan ang salita ni Mr. Kerwin Espinosa. Ikaw lang ang nagsasabi, ito yung kwento mo eh. Ito lang yung pinangahawakan mo. Is itong picture. Pumunta ka ng Baguio ng pamilya mo, incidentally, nandoon si Senator De Lima, kasi campaign, kandidato na siya. She attended some conference. Pa-picture ka ngayon, meron ka ng pruweba. And ito, these are the pictures of the families na nagpa-picture din sa Burnham Park. Okay. Ako sinasabi ko lang ito dahil umiikot kami, pag may lumapit sa atin na Senator Manny na drug lord na hindi mo kilala, ngingiti ka, pipicture ka eh. Tapos biglang gaganituhin ka, kikwentuhan ka. Yun ang pinipigilan natin mangyari dito dahil si Senator Ping, myself, and even si Senator Tito Soto naging biktima nung ganito na yung mga nasa poder ng kapangyarihan, gagawan ka ng kwento to smear your name. Ganyan yan. Kaya nga sinasabi ko, nung nagpalit yung administrasyon, o dinaklear si Senator Lacson, naklear si Senator Soto, etc. Ngayon, I am so confident, pag nagpalit yung administrasyon, babaguhin mo yung kwento mo. Ikaw, Ronnie Dayan, ganun din. Lalabas yung totoo. Yun yung iniiwasan natin dito. Hindi dapat nangyayari yan sa ating demokrasya na yung institutions natin dapat pinapangalagaan yung mga inosente at ang iniipit yung mga guilty. Pero ito, saan nga makakita? Yung drug lord ang ang bida. Poproteksyonan. Anyway, napunta na rin tayo dun sa mga pictures. Kung ito ang basihan natin ng guilt, ipapakita natin. Please, yung slides. Kasi nauuso ngayon yung guilt by picture taking. Kanina sinasabi, sa lahat ng mga tinanong ko, si Peter Lim ang pinakamalaking drug lord dito sa Visayas. Sabi ni Espinido, nandito sa Blue Book, sabi ni Kerwin Espinosa, sabi ni General De La Rosa. Walang nagdi-dispute. O ngayon, andito siya, kakamayan niya si President Duterte mismo. In at least 2 occasions. Assume natin na yung dalawa na nakabarong ay pareho. Kakamayan, kumpare ni President Duterte itong pinakamalaking drug lord na si Peter Lim. Nandiyan dyan. O ngayon, sinasabi ko, I am not ready to make a judgment dahil picture yan, then wag din natin gagamitin itong kay Senator De Lima. Otherwise, kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya, 2 okasyon. So, si Kerwin Espinosa, kumukuha siya ng droga kay Peter Lim. So, tao lang siya ni Peter Lim. Ayan, oh. So, ngayon, are we now ready to use pictures as a sign of guilt? Kung consistency tayo, yun yung prime suspect. Di ba? So, kaya nga sinasabi natin, yung pictures na yan will not mean anything. And it should go both ways. Hindi pwedeng pagkalabang ka lang sa politika, gagamitin yung picture. Pagka hindi, sasabihin, hindi, wala yan. Hindi. Maging consistent tayo. Okay, ngayon, pupunta na ako dito kay Superintendent Marcos. Ikaw ba na-assign sa Davao City? Hindi po, sir. Hindi pa. Hindi po, sir. Hindi ka, wala kang relative, hindi mo kumpare si Paulo Duterte. Hindi po, sir. Pero way back
between 2005 to 2009, when I was with the Directorate for Intelligence, nasa anti-terrorism po ako, na-deploy po ako ng Davao. I've stayed there nagpunta ako several times kasi our focus then was terrorism. So, na-assign ka nga doon? Hindi naman, sir. Ang assignment ko, Kamkrame, Directorate for Intelligence, pero dahil Na-deploy ka? Na-deploy ka Yes, doon? sir. Yes, sir. Okay. So, kilala mo si Mr. Paulo Duterte? Hindi po, sir. Hindi mo siya kilala? Hindi mo pa siya na-meet? Siguraduhin mo lang. Siguraduhin mo lang. Hindi, sir. Ha? Never, sir. Baka may biglang lumabas din na picture dyan. Hindi, sir. Okay. Ikaw, prior to July na na-assign ka sa CIDG, anong unit mo? Leyte Provincial Officer. I was the Deputy Provincial Director for Administration. Leyte. Okay. Yes, sir. Yung bang pag na-assign ka sa CIDG, meron bang specialization course yan na kailangan? Na pang-investigador? Sir, may ganun ba? Bago ka ma-assign sa CIDG? Mas maganda sana yun kung meron, pero because of shortage of that qualification, pinapasok natin yun kahit walang schooling. So may, kumaga, yung pag-assign sa CIDG is specialization. Kumaga, kailangan investigador ka. Is that correct, sir? Yes, Your Honor. So, pag nandiyan ka na sa loob, kailangan mag-schooling ka ng investigation Okay. course, Your Honor. Salamat, sir. Ngayon si Colonel Laraga, ano yung unit mo bago ka na-assign sa CIDG 8? Sir, si Major Laraga, sir, na payagan na pong umuwi kasi kasal niya po bukas. Okay. So, sa pagkakaalam nyo, hindi siya doon naka-assign sa CIDG 8 prior to the assumption of President Duterte? Ang last assignment po ni Major Laraga is Deputy R3 ng PRO 8, sir. Okay. So, si Colonel Magtira, He was the Deputy City Director for Operation ng Tacloban City, sir. so, nung July, lahat kayo from different units inassign kayo sa CIDG 8. Is it not? May kita Ganon. naman dyan sa statement of Ganon service. po, niyo. sir. Okay. So talagang inassemble kayo para dito. Dahil yun na nga, no? Parang meron kayong kailangan gawin. Nung na-implicate kayo dun sa illegal drugs na name, nirelieve kayo ni General De La Rosa, tapos ni-reinstate kasi may tumawag. Then after that, yun na nga, eventually, yung team ninyo ang nakapatay kay Mayor Espinosa. Is that correct? Opo, napatay po yun during the implementation of search warrant. During the implementation of... So, nililiwanag ko lang na hindi sila mga, kumaga, specialized talaga sa CIDG. Tapos, inassemble kayo eh. Inassemble kayo after the assumption of President Duterte. Tapos, yun na nga, nirelieve pa kayo ni General De La Rosa dahil nga na-implicate eh. Pero ni-reinstate, then namatay o nakapatay or eventually napatay nyo si Mayor Espinosa under highly suspicious circumstances. Ngayon, pinauwi kayo. Is that correct, General De La Rosa? Restricted custody sila, then pinauwi sila. Bakit kaya? Ito, sapan may decision, Your Honor, because nakiusap sila na yung papel daw nila para sa defense nila kailangan lang kunin. So, pinauwi ko sila, Your Honor. Pero babalik agad. At bumalik naman sila kagad, Your Honor. Okay. So, yun yung, dito mo makikita yung circumstances na kung saan kayong, may kinala ka bang Superintendent Leonardo? Opo, sir. He is my former classmate in the PNPA. Asa siya ngayon? Kaya lang, we didn't graduated in the same year kasi na-pending siya. Hindi siya nakagraduate noong 1996. He is also a member of CIDG. He is the
officer in charge of CIDG 11. CIDG 11 siya ngayon sa Davao City. Yes, sir. Okay. So, ito daw ang point person dito sa operation na ito. Pero saka na tayo pupunta dyan at marami pa nagbibigay ng information. Pero ito nga, no, I feel for General De La Rosa dahil may mga kernel dito na dumidiskarte against even the knowledge or without the knowledge of the PNP leadership, the CIDG leadership. And itong sinasabi ko sa inyo, meron lang akong i-remind na incident. Noong 1983, meron ding grupo ng mga sundalo at opisyal na pina-undertake ng isang mission. Ang mission na yon was patayin si Ninoy Aquino. Kumpiyansang-kumpiyansa sila na kahit in broad daylight sa airport patayin si Ninoy Aquino, they believe they can get away with it dahil may culture of impunity, ang backer nila napakalakas. Pero true enough, kagaya nung sinasabi ko, nung bumaliktad ang panahon, lahat sila, laglag, lahat sila nakakulong, yung mga nag-utos sa kanila, asaan? Yun ang kakaharapin nyo because Superintendent Marcos, whether you like it or not, murder yung ginawa nyo. At pag nawala na yung mga backer nyo, hahabulin at hahabulin kayo. 30 seconds, Senator Sani. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Ito, ano lang, excuse me, Ronald, addendum lang ito, doon sa sinabi ni, yung sa picture. Totoo yun, ano? May picture si President Duterte kasama si Peter Lim, na-testify ni Kerwin, na si Peter Lim, sa pagtatanong na rin ni Senator Pacquiao. Si Senator De Lima may picture kay Kerwin sa Baguio. Okay. Ang kaibahan lang, at kung ganito ang mangyayari, dapat pareho ang trato. Ang kaibahan lang, may statement si Kerwin, under oath, may statement si Ronnie Dayan, nagtugma, na may perang binibigay na papunta kung kanino. Ngayon, kung si Peter Lim ay magbibigay ng affidavit na nagbigay siya ng pera kay Secretary Bongo at may statement din si Secretary Bongo at na ito'y binibigay niya kay Presidente Duterte, I think an impeachment proceeding is in order. Pero wala tayo dun hindi ba? I'm speaking not as an enabler and an apologist of President Duterte. In fact, I criticize when there's need to criticize. I'm only trying to point out na yung picture per se, pwede natin interpret kung ano yung nakita sa picture. Pero there are some circumstances na hindi nakikita sa picture. Ulitin ko, kung makakuha tayo ng pahayag, sinumpa ang salaysay ni Peter Lim, na siya nagbibigay ng pera kay Bongo, at si Bongo naman meron din pahayag na yung tinanggap niya yung pera at binigay niya kay President Duterte, then mag-impeach yung House. Ako mismo, I can tell you right now, I will vote to convict President Duterte if and when the impeachment is transmitted to the Senate. Pero walang ganun Sir, baka darating tayo dyan, sir. I make myself clear, ano? Sige, Ronald. Sir, Your Honor, Mr. Chair, I just would like to comment on that picture, Your Honor. Yung picture ni President at ni Peter Lim. Nung may statement na si Kerwin na sinabi niya na si Peter Lim daw talaga ay kasama sa kinukunan niyang droga. And yet, before pa siya nagsabi, Your Honor, nagpunta ako sa Region 8, nakausap ko yung kapatid niya na bakla. Di ba may kapatid kang bakla, Kerwin? At saka yung hinsman niya na driver bodyguard niya, Your Honor, nagsabi talaga sa akin doon na si Peter Lim daw ay isa sa kinukunan ni Kerwin ng droga at kasama pa yung driver na hitman niya, nag-meet daw sila doon sa Thailand, kasama si Kerwin at saka si Peter Lim. Right away, Your Honor, nag-report ako kay Presidente. Sinabihan ko si Presidente, Sir, yung Peter Lim na kumpare mo, sir, na nasa picture nyo, yan yung tinuturo ngayon na talagang confirm na source ng droga ni Kerwin. Ang sagot po ni Presidente sa akin, Your Honor, trabaho. Kumusukol, patya.
Sabi ng Presidente sa akin, Your Honor, ibig sabihin yung Treboa, magkandak kami ng case build-up kay Peter Lim, Your Honor. Tahimik lang po kami, hindi namin nilalabas yung aming case build-up dahil nga para hindi mabulabog, Your Honor. But ngayon, inakusar si Presidente na dahil sa picture, I must speak out, Your Honor, na the President is very angry with that Peter Lim dahil sa picture na yun na naging kumpare niya sa kasal, Your Honor. Ang instruction niya sa akin is, trabahoa, kumusukol, patya. That's his instruction. Ibig sabihin, Your Honor, gagawa kami ng case build-up against Peter Lim, Your Honor. Ongoing po, may instruction ako sa AIDJ na mag-case build-up against Peter Lim, Your Honor. Per instruction of the President. Kaya hindi po niya yan pinoprotektahan. It just so happen na kasal yun, naging kumpare niya. Who is he to hindi ba kipag-picture, hindi ba niya kilala kung anong background ng tao. Anyway. He was so Anyway, that's angry nang exactly malaman my niya. point. That's exactly my point, ano? Yes, Your Honor. Pwede na sabihin yung picture, paints 1,000 words, pero kailangan merong circumstances na nagpapaliwanag ng istorya behind the picture or the pictures na napresenta rito. No? So, alam mo kung si Kerwin lang nagsabi na siya nagbigay ng pera kay Senator De Lima through Ronnie Dayan at tinanggi ni Ronnie Dayan, we have all the reason to doubt Kerwin. Pero substantive, hindi ba? Nagkatalo sa petsa, nagkatalo kung sino yung nagpakilala, pero sa substantive issue, substantive point, pareho naman sila nag-agree na meron talagang pinag-usapang 8 milyon at natanggap 8 milyon. So, para sa, siguro, sa isang investigador, na katulad ko, dumaan din sa pag-imbestiga, pag doon nag-converge, no, nagpareho, medyo, ika nga, sabihin natin, may tama. Di ba? Anyway, Senator Soto. Mr. Chairman, yes, thank you. Going back to the issue at hand, Mayor Espinosa, may we hear from Chief Inspector Espinido? I understand that you wanted to tell the chair that you wanted to make a presentation on the issue. Mahaba ba yan? Maiksi? Sana, Your Honor. Maiksi lang, Your How Honor. many minutes? How many police minutes yan? Pag police minutes, ang haba eh. How many? 15 slide lang, Your Honor. 15 slides. Oh. Not 15 15 slides. minutes. Kasi may video lang na isa. Oh, pero mga proceed, Sige, dali. Ginawa ko to, Your Honor, kasi hindi ako masyado fluent ng Tagalog, Cebuano. So, baka sakaling ganito, makadagdag ako ng pag-alam sa lahat kung paano talaga o ano katotoo yung affidavit ni Mayor. Okay? Okay. The affidavit of supplemental affidavit of Mayor Rolando Espinosa, Sr. were executed voluntarily. Number 1, he executed them before public prosecutors. He was assisted by a counsel of his own choice. He affirmed his affidavits before the head of the Regional Internal Affairs Service of PNP Pro 8 and Regional Director of PNP Region 8. And PAO lawyers and the provincial prosecutors can be summoned by this Honorable Senate Committee to attest of the voluntariness and due execution of these affidavits. Okay? The video, Your Honors. Mayor Espinosa, siya yung nagpirma ng affidavit. Yung nakaupo, isang PAO na nag-prepare ng request niya sa protective custody. Sa office yun ni Prosecutors Cordobis. Andiyan ba yung counsel niya? Yes, Your Honors, yung kaharap mismo ni yung si Prosecutors Cordobis, Your Honor, yung sa nakaupo na babae. Diyan mismo, Your Honor, si Regional Director ko, si Chief Superintendent Beltihar at the time, at saka yung Superintendent, yung PD ko na si Senior Superintendent Simborio. Yung pangalawa, Your Honors, yung kindly the other one, kindly please.
Maliit lang yun, Your Honor. The next. Yun. Please. It is Provincial Prosecutor's Cordobes, Your Honor, sa harapan niya. Yung pink book, yung maliit na nasa harapan ni prosecutors, yun ang sinabi, Your Honor. He's a prosecutor but not the lawyer. Yung next, Your Honor, nandun ang lawyers niya. Na, pero nang pinipirma, nandiyan ang lawyer? Yes. Pao? Yung isa, Your Honor, yung isa, yung private prosecutors. Ano? Yung una, Your Honors, yung kaharap, kasi dalawa yon, judicial at saka supplemental. Yung judicial, lawyers yung sabi ni provincial prosecutors. Yung supplemental, private lawyer, Your Honor. Private counsel. Yun na. Your Honor, please, may I be allowed to address the committee? From PAO, di ba? Opo, I'm Sige. the Regional Public Attorney for Region 8 kasi tinatawagan na rin po ako ni Chief Acosta to clarify these things. The truth of the matter is that there were two PAO lawyers on that day. They were requested for a legal advice, just a legal advice. Si Mayor Espinosa that time was asking for an advice on whether or not he will file a counter affidavit on the formal charges against him or he will just waive his right to a preliminary investigation. So I sent two of my senior lawyers. They are named. They are Attorney Nigado and Attorney Villegas. They went to a conference room with Mayor Espinosa. But what was discussed during the conference was solely all about the formal charges. These are in 1965 cases that are already filed against Mayor Espinosa before the prosecutor's office and nothing else. Hindi po sila nasabihan na may bit-bit na affidavit implicating some of the government officials, solely all about the formal charges. So after po sa legal advice, lumabas yung isang senior lawyer, nagpahabol po ng request si Mayor Espinosa na i-draft siya ng letter addressed to Chief Inspector Espinido for a request of protective custody because he wanted na to continue discharging his functions as mayor sana while the case is being investigated before the prosecutor's office because his life is being threatened. That was a day before pinatay pa lang si Attorney Bato. So, we readily, through Attorney Nigado, extended assistance. Kanina sa video, siya po yung nakatalikod. He was actually encoding that letter and then he signed it. But Attorney sino? Attorney Nimitz Nigado, Your Honor. Siya yung private counsel. No, Your Honor. He Ano was siya? our PAO lawyer. PAO lawyer. Nang siyang naiwan doon after naghumingi ng legal advice si Mayor Espinosa, siyang naiwan doon na he was also asked, pwede mo ba kaming i-draft ng letter request for protective custody in the presence of the relatives din po at saka wife at sisters, anak ni Mayor Espinosa. So, ginawa siya ng protective request for protective custody, pinirmahan. And then, ibinigay kay, nandoon nga po silang lahat. And then, Attorney Nigado left. So, ang totoo po niyan, we were never told and that affidavit was never shown. Pero it was, as shown in the picture, it was administered before our provincial prosecutor. Nagkausap na rin po kami ng aming provincial prosecutor. Kasi, ang pagkalam ko, i-administer ng provincial prosecutor kasi counter affidavit. Pero not as a judicial affidavit. Pag judicial affidavit, kailan merong counsel. Di ba? Kaya siya humarap sa provincial prosecutor kasi magpapile siya ng counter affidavit dahil doon sa kaso na hinaharap niya. Hindi ba? 9165. So ang tanong, may consent ba siya na ang mag-assist sa kanya yung PAO lawyer or lawyers? Your Honors, can I ask the regional director because nandyan siya mismo sa... Your Honors, I was there. What I understood was Prosecutor Cordobes realized that the mayor then has no legal officer or lawyer, so he requested for PAO lawyers to assist him. And then we were not privy on their private
meeting together with the two PAO lawyers. But what I understood is we have to provide the mayor a lawyer because of his judicial affidavit. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Senator Soto. Anyway, ako pong nagsimula niyan. Pakitapusin nyo na i-wrap up nyo. Wrap up nyo. I have one final question after you wrap up, Chief Inspector. I'm sorry. Yes, Your Honor. Yung pangalawa naman, supplemental, ang nag-assist sa kanayaw si Atty. Jerry Val Baquilod, makita natin sa slide, Your Honors. Siya mismo nagpirma. No? Nandyan makita mo. Next. Binasa niya. Okay. Ang supplemental, Your Honor. Tiningnan niya sa office din ni Provincial Prosecutors Cordobes. Next. Okay. Maliban doon, Your Honors, yung Regional Internal Affairs Service nag-confirm sa signature ni Mayor doon na sa sub-provincial jail. Nandoon mismo sa harapan si Atty. Villarino. No, okay, yung next slide para mas makita. Yung dito sa kabilang side, Your Honor, si Colonel Ongkiko, siya ang head ng... Ang laki ng tiyan ng mga pulis mo. Nagpirma mismo si Mayor to confirm, to affirm yung affidavit na dalawa na sa kanya galing yan at sa mismo sa harapan ni Ma'am Villarino. Ang sa atin naman, Your Honor, sana ba magdagdag naman to this legislation yun sa pag-intindi ko ng hearing na to, yung katotohanan lang sana ang ibigay natin dito. Bakit ang daming rason? Yun, may pakita Okay natin, na. hindi lang sa Okay salita. na yung point mo. Let us hear from Attorney Villarino. Your Honor, this was after our, I think, second hearing. Superintendent Ongkiko approached Mayor Espinosa, who was inside the jail. This was after the hearing. And he was asking about the affidavit. And then when I approached them, Colonel Ongkiko told me that, Attorney, we want the mayor to affirm the affidavit. Sinabi ko kay General Ongkiko, Affidavit, judicial or the supplemental? Yung dalawang, Dalawa. yung Okay. dalawang affidavit. Yeah, proceed. Because nung time na yun, doon ko lang nakita talaga yung affidavit ni Mayor. Tapos, actually, Your Honor, sinabi ko kay Colonel Ongkiko, and I confirm it to him last night, kung ano yung narinig niya sa akin. Sabi niya, sinabi ko raw, and I said, Sir, the problem here is that there are names in this affidavit na hindi kasali at hindi kilala at gustong tanggalin ni Mayor Espinosa. Especially yung kay Attorney Ungab. Tapos, Ito na yung Gab, yung nandiyan Ito sa tabi po. mo ngayon. Yes. Sige. But however, Your Honor, prior to that, nung nandun lang kami sa gate, I confronted Inspector Espinido. Sinabi ko sa kanya, why did you not tell me that the mayor was supposed to execute an affidavit when you knew as early as August 10 that I was his lawyer? He was entitled to a lawyer of his own choice. Tapos, narinig yan ni Colonel Ongkiko, and I confirmed that with him last night. Nung pumasok kami, dun in-explain ko kay Colonel Ongkiko yung problema ni Mayor dun sa affidavit niya. Ang sabi sa akin ni Colonel Ongkiko, Attorney, okay lang yan kasi mga pulis lang naman ang concern namin. Tapos lumapit itong si Inspector Espinido, sinigawan niya si Mayor Espinosa. Ano ba yan? Unik. Unik lang ang tawag niya dyan kay Mayor, sir. Hindi niya tinatawag na Mayor. Ano yan unik? Isasabit mo ba yan? Gagamitin mo ba yan? O hindi? Nanginginig si Mayor. Sabi ni Mayor sa akin, Attorney, please, pirmahan ko na lang to. Sabi ko kay Colonel Ongkiko, Sir, I will sign that the Mayor signed this under protest. Yun talaga ang totoo. Alam ni Inspector Espinido, on the second affidavit, yung supplemental affidavit, pumunta ako kay PO3 Utrago. Sinabi ko sa kanya, you cannot do this to my client. I need, prepared na yung affidavit, sir. Okay. I need this affidavit. Mr. Hindi nyo Chairman, pwedeng papirmahan na wala we get ako. your Senator point. Soto. We get your point. We get your point. Now, ito na lang ang final question ko.
Eh, ba't hindi ang kagad sinabi niyo sa amin nung umpisa? Ba't ang tira ninyo, sasabihin ni Kerwin, hindi pirma na daddy niya yan? Eh, pirma pala eh. Your Sana Honor. at the start, yan ang sinabi Yes. ninyo. Kerwin Espinosa. It was Kerwin Espinosa who said that it was not You're the the lawyer. signature You of should his... advise him. I was there when your dad signed that. This is what happened. Dapat ganun sinabi nyo. Your Honor, Eh, inipit ninyo yung tao ngayon. No? Ano nga yung itsura ngayon ni Kerwin dyan sa mga sinabi Yeah, niya? Buti yeah. na lang may mga corroboration. Kung hindi, basura lahat yung sinabi niya. may I explain, Your Honor? Kerwin Espinosa did not recognize the signatures of his father in this affidavit. That is why sabi ni Senator Drilon na you bring the original documents na containing the signatures. Oh, but you should have advised your client na sana sabihin ni Kerwin, I'm not sure. Oh, I'm not sure of the signature dahil hindi niya alam. Pero sinabi niya, kaharap kami nung pinirma eh. Imbis na was not sinabi sure, niya, Your Honor. hindi ito ang pirma ng father ko. Ganun kaagad eh, pati kami nalito eh. Kaya kami nabubuisit, kaya nabubuisit si Manny Pacquiao eh. He was Dito not kay sure, Your Dayan, Honor. Hindi kompleto ang kwento eh. Alam was- na namin halos lahat eh. Nakita namin ang hearing sa House, hearing dito. Yes, Your Honor. Ronnie Dayan, maraming sinasabing totoo, pero may blank. Si Kerwin, maraming may sinasabing totoo, pero may blank din. Yung mga blank, ewan ko sino nililigtas ninyo or kung ano iniilag ninyo. Ganun lang kasimple usapan dito. Tagal na namin dito. Nako, tinubuan na kami ng tahid dito. Kabisado namin ng mga dialogue ng mga ganyan. Anyway, thank you, Mr. Chairman. I am done. I would like to clarify something lang. Jel De La Rosa, anong na-return nyo na ba yung warrant ni Kerwin? Warrant of arrest? Baka hindi pa. Madidimanda kayo dyan. I understand, Your Di ba Honor. dapat dalhin niya sa Director judge? doon, Your Honor. I'll just get confirmation from Yeah. Director EIDG, Your The Honor. moment he was repatriated, ang una niyong dapat ginawa, dali sa judge, i-present, dahil may warrant of arrest, isubay the judge. Punta na doon, maghihiring kami. Nagawa na ba yon? Sir, sigurado, sir, balik na, sir, yung one. Yung warrant? Yung warrant. Due for hearing na daw, sir. Na-serve na. Pero you did not bring him anymore to Leyte. Hindi Pumayag na. yung judge. Hindi naman, Your Honor. Okay naman, Pumayag Your yung judge Yes, Your na Honor. maski hindi physically brought to him. Yes, Yes, Your Honor. Your Honor, I think we will have a hearing on Wednesday for the issuance of the commitment order because we also filed a motion, Your Honor, and then the AIDG also filed a manifestation Yes, for the commitment. that's the reason why Judge Alvarez Bayon is now being investigated by the Supreme Court by OCA. Arguelles. Because yung urgent motion to transfer, hindi niya na-aksyonan, hindi ba? And kung na-aksyonan yon, hindi sana namatay si Mayor, hindi ba? Dahil transfer ng venue. But according to Supreme Court sources, pagka urgent motion, especially pagka merong risk sa buhay, in 5 days, dapat ma-resolve yung motion. Ngayon, meron kayong motion din to transfer venue? Ganun ba? Yung custody po, yung commitment Custody order lang. sa yung commitment order po, yung commitment niya dun sa NBI po. Pero yung case, nando pa rin sa Leyte. We will be filing a motion to transfer venue po before the Supreme Court. After, kasi merong recommendation doon sa korte po na ipatransfer yung yung kaso. Concern lang ako, kasi gusto lang masigurado na first, na-return yung warrant of arrest, na-serve, na-return immediately. Kasi walang delay dapat yon. And second, yung urgent, yung motion ninyo to transfer venue. Because his life, definitely, is at risk. Di ba? Pagka doon siya na-detain sa Leyte. Si Attorney Rigor po ang may kausap dun sa andito po si Attorney Rigor to explain. Anyway, I will leave this to the body to decide whether or not i-terminate na yung hearing. But if there are still persons that need to be heard, then we can still resume, kung may mga kulang pa information. Now, regarding the status of Ronnie Dayan, in the meantime, that is being held, he's being cited in contempt, or he has been cited in contempt of this committee, you will stay muna dito sa Senate premises. And we will resolve it. I'll meet with the members of the two committees to decide or pursue na ilipat ka namin sa Building 14 ng Muntinlupa. Because that was the amended motion of Senator Soto. No? So, kaya nga, in the meantime, andito pala si SP. In the meantime,
na hindi pa namin finalize yung place of detention mo kung saan kayo didetain, you will stay here muna sa Senate premises. And the OSAA, yung Senate security, will take care, you'll be placed under the custody of the Senate security. I move to suspend the session. There's a motion to suspend the Committee. hearing. Excuse me, I made a reservation for the second round. It's 3:30. We have to Your ask Hon- permission from the Senate President. Your Honor, please. Fair naman po yan, may mga sumingit na nagtanong na Well, hindi naman assuming it sila po ay part. co-chair. Well, can I be given the courtesy? SP, can we still extend? I reserve, We can start the session at 4:30 with your permission. I think so we can give Senator De Lima up to 4 o'clock to propound her questions. How long will it take? No, ang rule namin is 10 minutes eh. I'll try to wrap up in 10 minutes. I have a lot of questions, Okay. but You have pipiliin the ko na floor, lang po. Senator De Lima. Salamat po, SP. Salamat po, Mr. Chair. Marami po dapat akong tanong, pero since limitado ang aking oras, pipiliin ko na lang po. Mr. Espinido, during the last hearing or the second to the last hearing, ay tinanong ko na ho kayo kung meron bang mga nag-access kay Mayor Espinosa bago niya ginawa yung kanyang affidavits. At sinabi nyo, hindi kayo sigurado dahil hindi nyo naman rin-record sa logbook nyo kung sino yung mga nag-access sa kanya while he was in your custody. Ma'am, Your Honor, sa akin lang, confident ako na si Mayor magsabi talaga ng totoo lahat kasi galing pa siya kay CPNP. Sagutin nyo lang po ang tanong ko. Kasi limitado nga ang oras. Sana ho mga Yes. diretso. Yes, Your Honor. Diretso rin ang mga sagot. Meron ho bang nag-access? So hindi mo maalala. Meron bang nag-access kay Mayor Espinosa bago niya ginawa yung kanyang affidavit, both the original and the supplemental affidavit? Wala akong natandaan, Your Honors. Wala kang matandaan. Now, on your oath, meron ho bang nagsabi sa iyo ngayon? O meron ho bang pumipilit sa iyo bago kayo nag-appear ngayon na i-corroborate mo yung sinasabi ni Kerwin na sa'yo tumawag si Ronnie Dayan para magpa-bridge sa kanya? Meron po akong informasyon. Pero I'm giving you the chance na magpakatotoo, sabihin po ang totoo. Meron ho bang pumipilit sa inyo na baguhin mo yung denial mo last hearing na hindi mo kilala si Ronnie Dayan dahil hindi ka rin niya kilala? Ilang beses na rin ho niya yan sinasabi nung nasa house inquiry pa lang at inulit na naman. Kayo inulit mo na naman na hindi mo rin siya kilala. So before you appeared today, because I have an information, meron ho ba pumipilit sa'yo na segundahan mo, i-corroborate mo yung sinasabi ni Kerwin para more or less magkakatugma kayo? Sa ganun, Your Honors, sa natandaan ko lang galing dito nung second Senate inquiry natin, ang Panginoon lang may alam, Your Honors, pero sa akin lang talaga, Yes or no? Sabi, binabanggit niyo po ang Panginoon. So dapat ho magpakatotoo po kayo. Huwag po kayong matakot. Nasa harap kayo ng Senado. Please trust the Senate to try to protect you or protect you if you tell the truth. totoo, Your Honors, mayroon tayong Panginoon, pero ito pagkataon ngayon, parang iba na ang nangyari ba? No, dito lang iba nangyari, pero sa ganun lang, Your Honors, kung affidavit lang ni Mayor ang kay Kerwin, yung pagdamay ni Kerwin sa PNP de la akin, Rosa, why are you smiling? yung pagdamay ni Kerwin sa akin na idinawit ako sa kay Dayan, wala akong natandaan, Your Honors. Please, under oath. Katulad ng sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, maaring ngayon makakalusot kayo sa mga kasinungalingan nyo. Lahat naman po kayo may mga punto. Kayo, Kerwin and Ronnie. May mga sinabi kayong totoo,
Pero meron din kayong mga sinabing hindi totoo. At sigurado po ako na yung hindi totoo ay yung tungkol sa pagtuturo sa akin na tumanggap ako kay Kerwin, may kinalaman ako kay Kerwin, nakilala ko yan si Kerwin, tumawag ako kay Kerwin. Lahat po yun, hindi totoo. Yes or no? I want to give you that chance. I think you're also a good man. Huwag kayong mag-alala. Kung magsabi kayo ng totoo ngayon, maybe I can plead my colleagues to also give you protection. Just tell the truth, please. I tell you, ma'am, ang Panginoon magpawalang sala sa iyo, ma'am. Kung walang kasalanan, ma'am. Pero sa akin naman ngayon, talagang hindi po yung ma'am. tungkol sa akin ang tinatanong ko. Tungkol po sa inyo. But I want you I will go back to you para hindi ho nagsasayang ang oras natin. Mrs. Son, pag-isipan niyo po. Konsyensya niyo po. Mrs. Son, I was referring po to Espinido, not you, Mrs. Son. Okay, Mrs. Son. So nasabi niyo nga ho na pinipilit nga yung asawa niyo na maghanap ng pwedeng tumira kay Mayor Espinosa for a sum of 500,000 pesos. Totoo po yun, di ho ba? According to my husband. Yes, according to your husband. Your husband is no longer here and therefore he cannot confirm or deny that. But I think we can trust you enough to tell us kung ano talaga ang sinabi ng asawa niyo. So totoo po yun, di ho ba? Kasi ang susunod kong tanong, sinabi rin ho ba ng inyong asawa kung bakit pinapapatay ni Mr. Marcos? Hindi po niya sinabi. Hindi po kayo nagtanong. Hindi po. Napakahalagang punto po yun eh. Siyempre, since siya ang sinabihan, siya ang pinakiusapan, or order, whatever it is, o siya yung pinipressure, maghanap ka ng pwedeng pumatay kay Mayor Espinosa for 500,000. Then I'm sure, I think your husband, matalino naman siguro yung asawa nyo, siguro nagtanong siya kung sino man ang nagbigay sa kanya ng order, like Mr. Marcos, na bakit nyo po pinapapatay si Mr. Espinosa? So sa inyo pong, at your level, you cannot say anything about that because your husband did not tell you about that. He did not tell me about it. I was just wondering, ma'am, if it was Mayor Espinosa he was referring to, and he told me that yes, it was Mayor Espinosa. Na gustong ipapatay. And I was just wondering, because Mayor Espinosa is under the Witness Protection Program, and why should he be killed? But I did not ask him. Okay, as I said, very limited. Marami pa sana ako mga follow-up questions dyan. Mr. Ilaraga, no, wala na ho ba? Ikakasal na siya? I can reserve that kung meron pang further hearing. Yes. Mr. Marcos. Totoo ho ba na kumpare nyo si Paulo Duterte? Hindi po, ma'am. I never met Paulo Duterte. Hindi ko po siya kumpare. Hindi ko po siya kumpare, Your Honor. Si Bongo, ano ho ba ang pagkakilala nyo sa kanya? Nakikita ko po siya sa TV. Laging katabi po ni Presidente. Never ka pong tumawag kay Bongo? Never po. Ang Pangulo, never kang tinawagan? Never po, ma'am. Meron bang nag-access sa'yo na nagre-represent na pinapunta siya ng Pangulo? Ma'am, kindly repeat yung last question po. Hindi ko po Meron ho bang pumunta sa'yo? Narinig ho natin na inabuswelto ng Pangulo si Dolina. Di ho ba? As usual, katulad nung sa Matrix noon, ang inabswelto lang niya sila Governor Espino saka yung iba, pero hindi si Senator Laila de Lima. Dito na naman, dito sa usapin na ito, sa listahan ni Kerwin, inabswelto si Dolina.
Alam niyo ho ba kung bakit inabsuelto? Well, of course, sinabi ng Pangulo na wala siyang kinalaman, nagkamali na naman kami dyan, katulad ni sila Governor Espino. Would you know, in your capacity as PNP Chief, ano yung source, ano yung basis ng Pangulo na clear si Mr. Dolina? I'm not saying that Dolina is guilty. I'm not saying na kasabwat siya dyan. But I just want to understand bakit the President again was much too eager again to absolve someone in that list. Pero syempre, never ho niya sigurong gagawin na i-absuelto rin si Senator Laila de Lima. Honestly, Your Honor, I'm not privy to that particular decision of him why bakit na inabsuelto si General Dolina, Your Honor. Hindi po namin napag-usapan yan, Your Honor. As I understand, the President has he's conducting his own investigation, Your Honor. Meron po siya sariling... So hindi ho galing sa inyo yung information or advice or point na, Sir, hindi ho kasama dapat yan si Police Chief Superintendent Dolina kasi hindi ho totoo na may kinalaman siya sa droga. It did not come from you. It really just came from the President himself. It did not came from me, Your Honor. It did not come. It did not come from me, Your Honor. Okay. Now, sabi ko, kahit marami pa akong tanong, since I have barely 2 minutes left, may manifestation lang po ako with the permission of my dear colleagues here. Go ahead, please. Thank you po. Alam nyo, hindi po ito a question of choosing which of the testimony of Kerwin Espinosa and of Ronnie Dayan ang totoo tungkol sa sinasabing may connection ako sa iyo, tumanggap ako sa iyo, inuutusan ko si Ronnie Dayan para kunin yung pera na yan na galing daw sa iyo. And it is not a question of choosing who between these two guys ang nagsasabi ng totoo. Kasi sasabihin ko na naman po sa inyong lahat, katulad nung sinabi ko nung last time about yung hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan, na hindi ko nga matandaan kung nakipag-picture ka o hindi, na pareho po kasi nagsisinungaling. Sa punto na yan. Hindi ko po kayo tatanungin ngayon, just like what I did nung si Kerwin ay nag-testify. I avoided doing that. Hindi ko ho kayo i-confront. Mr. Espinosa, Ronnie, dahil mukhang siguro hindi pa kayo preparado para sabihin na yung katotohanan. Kasi sabi ko nga, meron kayong mga sinasabi na totoo. Kasi alam nyo, rineview ko for the first time last night yung testimony ni Ronnie Dayan before the House inquiry. Dati ko ho kasi hindi napanood yun. Sinadya ko talagang hindi manood. Pero, in preparation for today's hearing, I watched sa isang YouTube, the full, ilang oras po ako. I'm telling you, marami po akong mga nakikita, maski yung testimony mo, nung review ko rin dito, na talagang may mga butas po. And then it's very clear to everyone, wag na ho tayo magmuang-muangan, na yung mga inconsistencies sa inyong mga pinagsasasabi are not cases of simple, minor, innocuous inconsistencies. These are very serious, these are very glaring, these are very irreconcilable versions of your stories about me knowing you, Mr. Espinosa. Ronnie Dayan knows that I do not know you. I know, Ronnie Dayan knows also that he does not know you.
Espinido claims that he does not know Ronnie. Ronnie claims he does not know Espinido. Fabricated. Sandali na lang po. Please give me this. Kasi, ang sarap po sana ko i-cross-examine kayo eh. But I'm avoiding that kasi, you know, baka may opportunity pa rin yung mga handlers nyo na ayusin pa rin yung mga testimony nyo kung makikita na sa line of questioning ko at sigurado makikita sa line of questioning ko na talagang nagsisinungaling kayo. That's why I said last time, cross-examining you, Mr. Espinosa, would be like a cross-examiner's dream. Let's say sa abogado ko later, kung matuloy yung mga kaso na yan, siyempre pipili ako ng abogado na magaling mag-cross-examine. Kasi kung pwede lang nga ako mag-cross-examine, I will do that. Si Ronnie rin, ganun din. Kayang-kaya ko pong i-cross-examine kayong dalawa at lalabas na yung mga kasinungalingan nyo. I know your lawyers also know na sinupply nyo lang ang pangalan ko. Marami na po akong mga nakita na mga inconsistencies. Even yung dates na yan, hindi lang po ang nagkakatalo yung version ni Kerwin tsaka yung version ni Ronnie sa dates. May nagsabi sa akin, I don't know if Espinido can confirm that, na yung affidavit po ni Mayor Espinosa, hindi ko pa naman nakita yan, ay ang sinasabi, yung pagpunta daw sa Burnham was March 2016. Kerwin says November 2015. Ronnie says November 2014. Now, huwag niyo pong pipilitin si Ronnie na sasabihin niya na tama si Kerwin. Kasi nga, paulit-ulit na po niyang sinasabi yun na hindi na siya part of my staff. Wala na po siya sa akin. Now, Kerwin, yes, I was there in Burnham on 2 occasions. Sinabi ko na rin po yan sa mga interviews ko. Magagaling lang yung mga handlers nyo na nalalaman nila kung kailan ako pumunta ng Burnham. After the filing of my COC last October, the first time I went to Burnham, to Baguio, hindi lang sa Burnham, kundi sa Mines View, kaya yung mga ibang pictures dyan, I think Mines View yan, was November 2015. The second one was in March 2016. Meron po ako mga witnesses, staff ko, security ko, na talagang pumunta kami ng Burnham November 2015, hindi March 2016 na yun daw ang sinasabi ni Mayor Espinosa sa kanyang mga affidavit at hindi rin 2014 November na no sinasabi ni Ronnie. We never met before. We do not know each other. Yung sinasabi niyong cellphone. Senator De Lima, we need to rearrange Yes po. Thank you so much. the configuration of the session hall because we have... 2 minutes na lang po. Sige. Okay. Salamat po. Just leave me 10 seconds to bang the gavel. Yes. Cellphone? Yeah. Maski Alam yan, 2 si seconds lang. Ronnie, I don't think he has your number because he, as I said, he does not know you. I don't have your number because I definitely do not know you. Check it out. Records. There cannot be any conversation between Ronnie and Kerwin because they do not know each other. They do not know the cell phone numbers of each other. And even si Espinido, dahil hindi nga sila magkakilala. I also do not know your number because I really do not know you. Please. Alam ko may mga dahilan kung bakit napipilitan kayong ituro ako. Now, hindi ko kayo pipilitin, although I'm telling you, I forgive you. I forgive both of you. I forgive all those other believed witnesses na mga nagsinungaling din sa House
inquiry. Hindi ko po kayo sinisisi. Hindi po ako talaga galit sa inyo. Galit po ako dun sa mga taong gumagamit sa inyo. You are both vulnerable. Ginagamit kayo para siraan lang ako. Dun ako galit. And I will know in due time who they are. Please, susubukan ko lang. Nag-a-appeal lang ako sa inyo. Magsabi na kayo ng totoo. Na hindi totoo yung sinasabi niyong kilala kita, tumanggap ako, etc., etc. As I said, trust the Senate. Wala naman kayo ngayon sa PNP, wala naman kayo ngayon sa DOJ, wala naman kayo sa NBI. You are in the Senate now, so if you tell the truth, my colleagues, I think, will protect you. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Marami pa akong punto dito. Pero I'm running out of time kasi yung pagkapatay ho kay Mayor next Espinosa. time, you'll be given more time in the next hearing. Gusto ko lang i-remind si SPO4 Abnasan and PO3 Saltin. Sabit nyo lang yung logbook do sa Alexandra Hotel. Dala niyo? Or photocopy? We only have the authenticated copy, sir. Authenticated copy. Yes, sir. The logbook, sir. We engage, sir, the owner of the hotel, sir. He is willing. Pero nakapreserve yun, ha? He is very much willing to cooperate, sir, as long as there is a Pero yung formal... authenticated copy, ha? Dala nyo? Yes, sir. O, submit nyo na lang. And then, having said that, hindi, papasupin na lang natin. No? Nagko-cooperate naman eh. So, having said that, this hearing is suspended upon motion of the majority leader. Thank you very much. Pansamantalang sinuspindi ngayon ang isinasagawang Senate Inquiry and Investigation patungkol sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. At samantala, inilagay sa Senate custody si Ronnie Dayan dahil ito sa kahilingan ni Senator Manny Pacquiao dahil ayon sa senador, hindi umano nagsasabi ng buong katotohanan itong si Dayan. Kung kaya't hiniling niya sa komite na mailagay sa kustodiya ng Senado pansamantala itong si Dayan. Samantala nagharap na nga sa unang pagkakataon sa harap ng publiko ang dalawang main witnesses dito sa isinasagawang investigasyon na ito. Itong si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan na dating driver bodyguard ni Senator Laila de Lima. Samantala, ilan pa sa mga personalidad na umattend sa hearing na isinagawa ngayong araw na ito ay sinadaan Bantayan Cebu, Mayor Vicente Loot, General Asher Dolina na parehong tumanggi na kilala nila si Kerwin Espinosa at tumanggap sila ng pera mula rito. Dumating din sina Albuera Chief of Police Jovi Espinido, CIDG Police Region 8 Marvin Marcos, Leo Laraga at maging ang asawa ng inambush na Chief Inspector na si Jesus Loot na si Mylene Loot. Maraming pagkakapareho sa mga sinabi ni Dayan at Kerwin, subalit malaking question mark pa rin sa mga senador ang pagkakaiba ng taon sa kanilang mga ibinigay na statement. Sinabi na nagkakapareho sila sa pagsasabing November 19. Nagkita sina Senator Laila de Lima at Kerwin. Ito ay taong 2014 kung kailan ay nagtatrabaho pa siya, naninilbihan pa siya sa noon ay DOJ Secretary Laila de Lima. Samantala, ayon naman kay Ronnie Dayan, ito ay nangyari noong taong 2015 dahil sa ito'y panahon na ng kampanya at yung ibinigay niyang pera ay para umano sa pangangampanya ng senadora. Sinamon din, meron ding mga dumating na mga pulis mula sa Baguio City na nagpakita ng isang authenticated copy ng logbook ng hotel na tinluyan ni Kerwin Espinosa at nakalagay nga doon na November 19, 2015
yung araw o yung panahon na nandoon itong sina Espinosa sa Baguio. At ito din yung sinasabing araw na nagkita nga si Espinosa at si Senator Laila de Lima. Samantala, itinanggi din ni Dayan at maging ni Espinido na magkakilala nga sila. Samantalang patuloy namang pinaninindigan ni Kerwin na si Espinido ang unang tumawag sa kanya para sabihin na tatawag sa kanya ang driver bodyguard ni Senator Laila de Lima para makipag-usap. Ito tumano ay yung panahon na nasa Batangas siya at nagbabakasyon nung matanggap niya yung tawag mula kay Espinido. Pinanindigan nito kahit na ilang beses nang itinanggi ni na Espinido at ni Dayan na magkakilala nga sila. Pilit namang pinapaamin ni De Lima ang mga witnesses kung sino ang nagtuturo o nagsasabi sa mga ito na idawit siya sa usaping ito, sapagkat hanggang sa ngayon pinaninindigan pa rin ng senadora na hindi niya kilala si Kerwin Espinosa, hindi niya pa na-meet. Yung picture na ipinakita kanina na pinoint out din kanina ni Senator Trillanes na maaaring isang meet and greet. Kumbaga ito'y normal na pagkakataon para sa mga senador na umiikot sa labas at may lalapit sa kanila makikipag-picture. So sila ingingiti at papayag naman para sa picture. So sa ngayon, yan yung ilan sa mga naging highlights ng hearing na isinagawa ngayong araw na ito. Hindi pa binigay yung announcement kung kailan yung susunod na hearing, subalit malalaman natin ito sa mga susunod na araw. Samantala, yung kabuang detalye ng balitang ito, antabayanan po ninyo at mapapanood po ninyo mamaya sa PTV4 News at 6. So mula dito sa Senado, para sa PTV News, Marita Muahe.